para sa bawat pamilya. Ayan, maraming salamat. Napakahalaga ng mga papel sa mga panalangin na ito. Napakahalaga ng papel ng bawat isa, of course ng mag-asawa, nanay, tatay, para nang sa ganoon ay magabayan din ang kanilang mga anak. At syempre, alam naman natin kung gaano ka-powerful ang panalangin. Ayan, para sa mga magulang, para sa kanilang mga anak, of course sa mga anak, para sa mga magulang nila, sa nanay at tatay, di ba? Ayan, so maraming salamat para sa panalangin na yan, para po sa buong pamilya. Ayan, 3 o'clock na. Nag-join ka na ba sa MX3 O'Clock Habit Promo? No? Ito po yung MX3 3 O'Clock Habit Promo. Simple lang sumali, bumuo ng inyong entries at ihulog po sa ating mga Dropbox na matatagpuan dito po sa ating radio station, dito po sa DZRH. Pag nandito kayo sa Manila, araw-araw ay may 1,000 pesos plus MX3 gift pack na pwede mo pong mapanalunan. At syempre over 600,000 ang prizes natin, 600,000 pesos na tumataginting ang premyo po natin para sa grand draw. Huwag na huwag kayong mahuhuli. Tuwing Friday ang cut-off para makasali sa ating weekly draw. So tandaan po ninyo yan. At dahil dyan, ang ating pong winner ngayong araw na ito, our winner for today, congratulations! Nanalo ka ng 1,000 pesos at gift pack mula sa MX3. Ay, talaga naman ang saya-saya nito. Congratulations mula po sa lalawigan ng Laguna. Ang nabunot, ang maswerte, Lilian Dominguez. Ma'am Lilian Dominguez, congratulations! Dahil ikaw po ay nanalo ng 1,000 pesos at gift pack mula po sa MX3. Oras natin mga kaibigan, 10 minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta na po kayo? Sa lahat po natin mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga napektuhan po ng mga nakaraang pag-ulan, pagbaha, pero meron pa rin shear line. Yan po ang talagang nakaka-apekto po sa atin ngayon. Lalong-lalo na ating mga kababayan dyan po sa may bahagi ng Visayas at Mindanao. Pero anyway, ngayon po ay Martes po tayo ng hapon. Ika-10 sa buwan ng Pebrero. February 10, 2026 na po tayo. Samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa Public Service Hour. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 3:00 hanggang 4:00 po tayo ng hapon. At dahil nga po dito sa ating panahon, kailan ba mag-start ang Kailan ba mag-start ang tag-init? Ay, kasi pagising natin medyo malamig-lamig pa eh. Sige nga, hingi nga tayo ng update. Mula po sa DOST Pag-asa, si Ma'am Charmaine Barilla. Ma'am Charmaine, magandang hapon. Kumusta ang ating weather? Magandang hapon, Mami, at sa lahat ating mga tagapakinig, Naritong ulat sa lagi ng panahon. Shear line pa rin nga siya nakaka-apekto
sa buong Kabisayaan. At yan ngayon yung nagbibigay ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa buong Visayas, maging sa may Albay, Sorsogon, Masbate at Dinagat Islands. Northeast monsoon naman na siyang umiiral sa buong Luzon at nagbibigay naman yan ng maulap na kalangitan na may kasamang mahina mga pag-ulan sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Luzon, ipang bahagi ng Bicol Region at Quezon. Dito naman sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon, asahan nga natin yung chance pa rin ng mga pulo-pulong mahina mga pag-ulan dala ng Northeast monsoon. Sa kasalukuyan ay meron pa rin tayong nakataas na hail warning dito sa may eastern seaboards ng Southern Luzon at Visayas. Kaya muli, inaabisuhan natin yung mga isda at maliliit na sakyang pandagat sa mga areas na yan na kung maaari ay ipagpaliban muna yung pagdalayan dahil mataas pa rin yung ating mga ina-expect na mga pag-alon. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Protection Center, Charmaine Varilla. Oo. Ma'am Charmaine, yung nagpaparamdam na ba? Meron ba tayong mga indikasyon na papasok na tayo sa tag-init or yan ay siguro unang linggo pa ng Marso? Ano po? Yes, so sa ngayon po, patuloy pa rin po yung ating nakikitang pag-prevail ng Northeast monsoon. I-expect pa po natin na within this first 2 weeks for this month ay meron pa rin mga pagbugso ng Northeast monsoon. So asahan pa rin po natin yung patuloy na malamig na temperatura po for the first 2 weeks ngayong buwan. Oo, pero meron na po tayong La Nina cycle na po tayo, di ba ma'am? Medyo malakas yes, na. Tama malakas po na. Kayo, no? At dahil po dyan, pero ina-expect naman po natin na for the meantime or short time lamang po itatagal nito at magta-transition rin tayo agad into a neutral condition. Kapag ka ba sinabi nating La Nina, Ma'am Charmaine, ano ba yung prevailing weather systems na iiral? Ito ba yung shear line tapos mararanasan pa natin mga pag-ulang magdadala ng mga pagbaha? Yes po, no? Pag sinabi po natin La Nina ay ito po yung above normal condition ng mga pag-ulan. Mostly po dito sa may eastern section ng ating bansa. So yung mga pag-ulan po na maaaring dala ng mga low pressure area or mga bagyo or pwedeng shear line. Pero ang nakikita po natin di sa ating pag-aaral, kapag meron po tayong La Nina condition, madalas po yung pagkakaroon ng mga circulation. So nakikita po natin na merong madalas na mga pagkakaroon ng low pressure area o mga bagyo. Oo nga. So might be, baka possible pa rin, ano? Meron pa tayong bagyo bago magtag-init. Tama ba, Ma'am Charmaine? So for the next 2 weeks ay wala pa naman po tayong nakikita dito sa ating mga models. So kaya patuloy po rin po tayong umantabay kasi ang forecast for this month ay 0 to 1 na tropical cyclone. Ayun, palisin na natin si Sherline, Ma'am Charmaine. Ang daming binabaha. Tuloy pa rin po At maaari pa po yung tumaas by weekend dito sa may Quezon at Bicol region. So maganda pa rin po tayo sa mga pag-ulan dadalhin nito. Sabi nga ating mga kababayan, Ma'am Charmaine, wala nga tayo bagyo. Ito na ba Sherline na to? Grabing epekto sa atin, di ba? Daming mga nangyayari. Yes po, no, malalakas po yung mga pag-ulan na kaya talagang dalhin itong shear line. So at least po meron tayong kumbaga lead time na 3 days kasi kung sakali man nakikita po natin na malalakas talaga, mag-issue po tayo agad for the next 3 days ng weather advisory. Doon po ba sa Albay, kumusta magiging weather dyan? Kasi nag-aalboruto yung mayon eh. Yes, pero dito sa area po na yan, expect po natin na magpapatuloy yung impact po ng shear line. Pero by tomorrow up until Friday, so ngayon na lang po, no, by tomorrow up until Friday, ay masihina na nga yung mga pag-ulan dito sa may parts ng Southern Luzon, mostly na dito sa may Visayas, so bababa ng kaunti yung shear line. And then, by Saturday, doon sa uling-muling babalik yung mga pag-ulan na dala ng shear line sa buong Bicol region. Naku, palayasin na natin shear line. Lalo na nag-alburuto yung mayon dahil doon. Di ba pagka naulan, syempre may epekto po yun. Yes po, may epekto po talaga yan. Oo. Kaya ang payo natin, ang payo ninyo sa ating mga kababayan sa Bicol region, Ma'am Charmaine, go ahead po, paalala. Payuhin po natin yung ating mga kababayan na patuloy na pag-iingat. So yung mga areas po talaga, I think na-determine naman na po ito ng ating local government units, no? Yung mga areas na maaari magkaroon ng lahar flow, mud flow, at maaari pang sabayan ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kung maaari po, lalong-lalo na kung may history na po, no? At medyo familiar na tayo sa lugar na natin, ay kung maaari po, ay maaari na tayo lumikas ngayon pa nga lang. Although hindi naman po by tomorrow shear line dito sa area ng Bicol region, expect po natin pagbabalik nan by weekend. So
more on malalakas na naman ng mga pag-ulan at napakadelikado po sa ating mga kababayan. Ayun, okay. Maraming salamat, Ma'am Charmaine. Salamat po. Yes po, maraming salamat. Mga kaibigan, Ma'am Charmaine Barilla mula po sa DOST Pag-asa. Naku, pagka ganyan, nilalambing-lambing na lang natin ang mga taga-Pag-asa pagka talagang, yung weather eh. Dami na trabaho pag ganyan. Anyway, mga kaibigan, samantalahin na natin, sandali po lamang, sa oras na 18 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, puntahan mo muna natin ang Ginubatan, dyan po sa lalawigan ng Albay. Sapagkat alam niyo naman po, abot sa 32 barangay sa Kamalig at Ginubatan, dyan po yan sa Albay, ang naapektuhan, at patuloy na apektado po sila doon sa patuloy na pag-alburuto po ng Bulkang Mayon, sapagkat sabi po ng PHIVOLCS, naitala nila yung pinakamalaking PDC event o yung pagbubuga ng pyroclastic density currents ng Bulkang Mayon kahapon po yan. So yan, meaning ang binubuga po niyan pinagsama-samang volcanic gas, abo at mga bato. Kaya po apektado po ng mga volcanic hazard yung tatlong pangunahing drainage system diyan po sa lalawigan, particular po yung Miisi, ang Bonga at Basud, sa ngayon nananatili sa alert level 3 pa naman yung Mayon dahil nagpapatuloy po yung effusive eruption na tinatawag. Kaya lagi-lagi may paalala po ang PHIVOLCS sa mga residente sa loob ng 8-kilometer danger zone na maging handa sa evacuation sakaling lumala pa yung sitwasyon dyan po sa bulkan. So ngayon samantalahin natin ang pagkakataon at nasa linya natin ang alkalde po, butihing alkalde ng Ginubatan, Albay. Wala iba kundi si Mayor Ann Gemma Onghoko. Mayor Gemma, Mayor, magandang hapon po. Good afternoon. Hello, good afternoon, ma'am. Oo, ma'am. Si Mayor, si May po dito po sa DCRH sa Manila, sa Public Service Hour program. Unang-una, Okay, yes, kumusta ma'am. po kayo after nitong epekto po ng pag-alburuto ng Bulkang Mayon sa Ginubatan? Ilan po sa mga barangay ninyo na kabilang dun sa 32 ng Kamalig, at kayo po ang talagang direktang naapektuhan, at kumusta na po ngayon ang inyong mga residente? Okay. So, kahapon po yung pagbuga ni Mayon ng sulfur, talagang grabe yung amoy po, yung dahil po yung sa ashfall. So, ngayon po ang apektado po sa amin dahil po yung sa wind direction nasa 14. Opo. 14 barangay po ang apektado po na nagkaroon po ng ashfall po dito sa bayan ng Ginubatan. Aha, so marami-rami po. Kumusta po ang epekto Opo. ng ashfall sa mga kababayan po ninyo? Okay, siyempre po medyo alarming po 'yon. And buti nga po at sinuspend ni governor yung dahil dun sa shear line. Opo, So opo. nataon naman po na walang pasok. So nasa bahay po yung mga estudyante natin. Pero siyempre po kahit papaano apektado rin po kasi siyempre nasa nasa air yun. Siyempre yung pag ng natin doon, yung pag ng hangin, siyempre ma-inhale natin yun. Opo. Plus yung mga natin, mga crops na babagsakan ng mga abo. ashfall. Opo. So doon po sa pangangailangan ng inyo pong mga kababayan, lalong-lalo na pagka sinabi mong yung usok o yung ashfall, kailangan po ng mga ng mga face mask, di po ba? May supply po ba? May nabigyan naman? Opo. Nag-ikot na po yung sa MDRRMO office ko, tapos yung yung sa DSWD office, nag-ikot na po sila at namigay na po ng face mask po dun sa mga affected pong barangay. Opo, doon po sa pinakamalapit na barangay na naapektuhan po nito, kailangan po bang ilikas, Mayor? Actually, ma'am, yung nasa 6 kilometer, Nailikas na. Since nailikas na. Opo. Since pag taas po to alert level 3, Opo. wala na talaga po sila dun sa area. Oho. Pero yung mga nasa area pa doon sa 14 na barangay, meron pa po? Or lahat yun ay sakop na nung 6 to 8 kilometers danger zone? Nasa na po yun? Actually po, yung iba nga po, Iba. as in, malayo naman yung nasa south
Okay. area. Southwest. Kaso talaga yung direction po ng hangin natin papunta Opo. doon. Kaya talagang inabot po sila ng ashfall. Oo, sila po ba yung mga may binabalik-balikan pa mga pananim at mga alagang hayop pa, Mayor, doon sa o talagang ipinagbawal na po talaga may makapasok doon? Kasi di ba may mga tayo meron tayong mga ganyang sistema na para doon sa mga alaga natin yung iba doon nakakabalik-balik pa. Pwede ba 'yon? Pinapayagan po ba? Okay, binaba naman yung mga alagang hayop po para safe na rin po yung mga mga hayop po. Binaba na, inalista po dun sa Opo. 6-kilometer danger zone. So Opo. sinecure na rin po yun para at least po safe naman po yung mga hayop po. Ay, mabuti naman. Mabuti, Mayor. So sa ngayon po ay itong nagpapatuloy na sabi nga nila yung uson, yung pyroclastic density currents ng bulkan, napakahirap po yan. Lalo na pagka, sabi nga natin, yan pala yung pinagsama-samang volcanic gas, abo at mga bato. Po? Pero wala naman, wala naman tayong mga reported injuries. Wala naman. Opo, wala naman po. And hopefully po nga, hindi yan sabayan ng ulan. Opo, yun nga po Kasi pag may ulan na yan, talagang naman yung lakar, bababa. Kaya nga po kanina baka nakikinig kayo sa Pag-asa, di po ba? Yung pinaka update ng weather, di po sinasabi nga nila na yung magiging kalagayan ng inyo pong probinsya lalo na pag umuulan. So maulan, baka ulanin din kayo towards weekend, di po ba? Parang ngayon baka mag-o-okay, tapos parang may ganun. But anyway, so meron po bang mga pangangailangan ng inyong bayan para maipaabot sa ating sa national government natin, lalong-lalo na sa DSWD, or nabigay naman na yung supply? Pagkain? Okay. According naman po kay RD, ready naman po ang DSWD when it comes po sa mga food packs. Opo. And meron naman po kaming mga naka-ready rin na face mask. So sana hindi ganun katagal na yung ng activity ni Mayon. Sana bumaba na nga to Sana alert nga level po. 2 Opo. o alert level 1 na nga para at least po normal na rin yung pamumuhay po ng mga constituents natin. Opo, pero sa mga evacuation centers, Mayor, meron namang mga tayo doon, siguro mga medical teams na pwedeng mangalaga doon sa inyo pong mga kababayan in case lang kailanganin. Lalong-lalo may mga sakit sa baga, yung may mga asthma. Opo. Eventually, ma'am, maglalagay tayo nun ng medical team. Pero since ngayon kasi, we have only, maliit na numero pa lang natin, nasa 9 families pa lang naman talaga, yung nasa 6-kilometer danger zone. Okay. 9 families, so basically nasa 36 individuals lang po yan. So they are staying po sa facility po ng barangay. Okay, opo. So, pero pag nag-escalate po to alert level 4, talaga pong marami po ang i-evacuate natin po pag nag-alert level 4. Ayun. So, sana hindi na nga po, but then eventually, are you ready? Ang LGU po ng Ginubatan, in case lang na worst scenario po tayo sa alert level 4? Opo, ready po ang LGU. We have evacuation plan, and sa ngayon po may pondo naman po ang LGU. Pero syempre po, pag tumagal like mga dati po, tumagal yan ng 6 na buwan. Opo. Kailangan talaga po ang ayuda ng national government. Opo. Pagka po ba in case mailagay sa alert level 4, ilang barangay yung madadagdag dun sa sa danger zone? Marami-raming barangay ng Ginubatan Actually po, marami-rami na po yun. Mga kung lahat po i-evacuate, it's around mga 7 to 9 barangays. So basically, nasa 20,000 individuals po yan, more or less. Opo, dami Oo. 20,000, more or less, opo. Opo. So ingat po kayo lagi, Mayor. Baka meron po kayong paalala at panawagan sa inyo pong mga kababayan sa Ginubatan. Go ahead po. Malinaw tayong napapakinggan dyan sa inyo sa Bicol, ang DZRH po Okay. So, sa mga constituents po ng bayan ng Ginubatan, ang lokal na gobyerno po andito para tumulong, and nakabantay po tayo sa activity po ng Mayon. And makinig lang po sa advisory, na legit na advisory po ng ahensya natin ng lokal na gobyerno. So,
wag po sa mga pasabi-sabi kasi yung minsan ma'am, doon ninervous yung mga, lalo na yung mga matatanda. Ngayon, sasabog na yung mayon, yung mga ganun. Opo. Kaya yung iba, baka ma-high blood. Opo, diba? opo. So, minsan, mamamatay yung ano constituent, hindi Yes. sa eruption, hindi Eruption. sa activity ni mayon, Opo, kung hindi opo. sa sa nervous na. Yes po. So, basta, makinig. Hindi po makinig sa tamang news ng ating gobyerno. Mhm. Hindi po nagpapabaya ang gobyerno. Andito po kami 24/7 tutulong po sa ating constituents. Basta wag lang po pag nagsabing mag-evacuate, wag na po wag nang Atrasabante, magdalawang isip. Dapat Usodin talaga agad. sumunod po sa advisory ng gobyerno. Opo. Mayor, maraming salamat po ha at ingat po kayo lagi. Okay, thank you, Mami. Thank you very much po. Mga kaibigan, Mayor Ann Gemma Onghoko ng Ginubatan, Albay. Ayan, ingat po tayo ha mga kababayan natin. Yan po sa Albay sa pagalburuto ng Bulkang Mayon. Mga kaibigan, 29 na minuto na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Babalik po tayo. This time check is brought to you by Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes! NBC Milliones. NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos!